Napahiya ang buong rehimeng Iran nang ang kanilang pinagmamalaking underground cities ay naging higanting libingan sa loob lang ng isang gabi. Ang bilyon-bilyong dolyar na ginasta nila para sa mga missile base ay naging tumpok ng semento lang matapos silang pulbusin ng mga 18 Warthogs sa harap ng mundo. Trap sa dilim at walang laban ng libu-libong sundalo nila sa ilalim ng lupa habang pinapanood ng lahat ang pagbagsak ng kanilang sinasabing impenetrable na depensa. Handa ka na bang makita kung paano naging mitya ng matinding kahihiyan ang mga tinitingalang kuta ng Iran? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang escalation ng tensyon nang maglunsad ng sabay-sabay na drone attack ang mga Iran-backed militias laban sa coalition military base na matatagpuan sa Erbil, sa hilagang bahagi ng Iraq. Ang mga drones na ito ay pinalipad mula sa mga remote locations na kontrolado ng mga proxy forces upang iwasan ang maagang detection. Gayunpaman, dahil sa high alert status ng base, na-detect agad ng surveillance radar at air defense system ang pagpasok ng mga unidentified flying objects sa kanilang airspace. Agad na nag-engage ang defense batteries at matagumpay na na-intercept ang 4 na drones bago pa man ang mga ito makatama sa kanilang primary targets sa loob ng pasilidad. Kahit na hindi direktang tumama ang mga drones, ang mga pira-pirasong metal at mga sumabog na components nito ay bumagsak ng mabilis sa paligid ng base at sa mga karatig na civilian areas. Ang mga debris na ito ay nagdulot ng seryosong damage sa mga istruktura, kabilang ang ilang barracks at storage facilities sa loob ng base, pati na rin ang ilang kabahayan ng mga sibilyan sa labas ng perimeter fence. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nag-deploy ang mga medical teams para asikasuhin ang mga biktima. Sa huling casualty report na inilabas ng Coalition Command, nakumpirma na maraming US at British personnel ang nagtamo ng iba't ibang uri ng injuries dahil sa tumalsik na shrapnel at debris. Ang pinakamabigat na naging resulta ng attack na ito ay ang pagkasawi ng isang French soldier na idineklarang dead on the spot, ang pagkamatay ng isang coalition member at ang pinsalang idinulot sa base ang naging mitya para sa United States Military Command. Nagdesisyon ang Washington na hindi na sapat ang mga defensive measures at kailangan ng magpatupad ng mas agresibo at direktang military response upang buwagin ang kakayahan ng mga militias na muling makapaglunsad ng ganitong uri ng pag-atake. Matapos maiproseso ang balita tungkol sa namatay na French soldier, agad na nagpatawag ng emergency meetings ang mga military planners sa United States Department of Defense o Pentagon. Hindi na lamang ito itinuturing na isang isolated drone attack, kundi isang seryosong banta na nangangailangan ng mas malawak na estratehiya. Dito na formal na pinalawak ang sakop ng operasyon kung saan hindi lang ang mga nagpakawala ng drone ang target, kundi ang buong military infrastructure ng Iran at ang kanilang mga proxy groups sa loob ng Iraq. Naglabas ng direktiba ang US Command na i-maximize ang paggamit ng kanilang air superiority para putulin ang logistics at supply lines ng mga kalaban. Sa unang phase ng pinalawak na operasyong ito, ang naging pangunahing kagamitan ng US Air Force ay ang mga dambuhalang B-52 Stratofortress at ang mga high-tech na F-35 Lightning II. Ang mga aircraft na ito ay nagsagawa ng mga serye ng pambobomba mula sa napakataas na altitude. Ang mga F-35 gamit ang kanilang stealth technology ay pumasok sa mga contested airspace nang hindi nadedetect ng mga radar ng kalaban upang wasakin ang mga signal towers at radar installations, habang ang mga B-52 naman ay nagbagsak ng mga precision-guided munitions sa mga malalaking base at bunkers mula sa libu-libong talampakan sa himpapawid. Gayunpaman, napansin ng mga ground intelligence units na kahit marami ng pasilidad ang nawasak, ang mga militia groups ay mabilis na nakakapagtago sa mga trenches at maliliit na tunnels.
Ang mga high-altitude strikes ay epektibo sa mga malalaking target pero mahirap gamitin laban sa mga gumagalaw na tropa sa lupa. Dahil dito, napagkasunduan ng mga opisyal na kailangan ng isang plataporma na kayang bumaba sa level ng battlefield at direktang makipag-engkwentro sa mga combatants. Ang desisyong ito ang nagbukas ng pinto para sa susunod na hakbang ng operasyon kung saan hindi na lang mula sa malayo ang atake, kundi harap-harapan na sa mga posisyon ng milisya. Para maisagawa ang ganitong klaseng direct combat, ipinadala ng US military ang Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II na mas kilala sa tawag na A-10 Warthog. Ang aircraft na ito ay sadyang ginawa para sa close air support, isang papel na hindi kayang gampanan ng husto ng mga supersonic stealth jets. Ang main design ng Warthog ay nakatutok sa tibay at kakayahang lumipad ng mababa sa ibabaw ng battlefield upang makita ng malapitan ang bawat galaw sa lupa. Dahil dito, ang mga piloto ay mas may kakayahang tukuyin ang mga tactical targets na kadalasang nakakaligtas sa mga high-altitude surveillance cameras. Ang pinaka-iconic na bahagi ng A-10 ay ang GAU-8 Avenger cannon na nakakabit sa ilong nito. Ito ay isang 30mm rotary cannon na may 7 barrels at kayang magpakawala ng humigit kumulang 3,900 rounds bawat minuto. Ang bawat bala nito ay sapat ang laki at bigat para tumagos sa kahit anong kapal ng armor ng mga konvensyonal na sasakyang pandigma. Ang buong aircraft ay binuo sa paligid ng kanyong ito, kaya itinuturing itong isang flying gun. Bukod sa kanyon, ang A-10 ay protektado rin ng isang titanium bathtub sa paligid ng cockpit upang masigurong ligtas ang piloto mula sa mga small arms fire at anti-aircraft rounds habang nagsasagawa ng pag-atake sa mababang altitude. Sa bagong phase na ito, ang mga misyon ng A-10 ay nakatutok sa pag-ubos ng mga armored vehicles, military trucks at mga nakabaon na ground positions ng mga milisya. Inatake rin nito ang mga ammunition depots na nakatago sa mga liblib na lugar na dati ay mahirap tamaan ng mga strategic bombers. Dahil sa kakayahan nitong tumagal sa himpapawid sa loob ng mahabang oras o ang tinatawag na loitering time, nagagawa nitong maghintay at bantayan ang mga target bago mag-deliver ng firepower. Ang pagpasok ng Warthog ay hudyat na ang US military ay handa ng dumanas ng mas matinding bakbakan sa malapitan upang tuluyang maparalisa ang ground capabilities ng kanilang mga kalaban. Ang unang deployment ng mga A-10 ay naganap sa timog ng Mosul, kung saan nakaposisyon ang 30th Brigade ng Popular Mobilization Forces. Dahil malawak at patag ang disyerto sa area, naging madali para sa mga pilots na ma-spot ang mga armored vehicles at supply trucks ng milisya gamit ang kanilang onboard sensors. Bumulusok ang mga Warthog sa mababang altitude at sinimulang i-engage ang mga target gamit ang kanilang 30mm cannons. Ang bawat burst o bugso ng bala ay tumatagal lamang ng ilang segundo. Pero sapat na ito para wasakin ang makakapal na bakal ng mga sasakyang pandigma ng kalaban. Sa loob ng maikling panahon, sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa mga ground positions ng PMF. Ang mga ammunition depots na ginawa nilang pansamantalang kuta ay tinamaan ng direkta, na nagresulta sa malalaking apoy at secondary explosions na tumatagal ng ilang oras. Hindi nakahanda ang 30th Brigade sa ganitong bilis ng destruction sa gitna ng open terrain. Dahil walang mga gusali o natural na harang na pwedeng pagtaguan, naging sitting ducks ang kanilang mga kagamitan at tauhan sa harap ng mga A-10. Nawasak din sa strike na ito ang ilang mahahalagang command structures na ginagamit para sa koordinasyon ng mga atake sa rehiyon. Ang mga militia fighters na nakaligtas sa unang wave ng pambobomba ay napilitang iwanan ang kanilang mga heavy equipment at tumakas patungo sa mas liblib na lugar. Ang tagumpay ng operasyong ito sa Mosul ay nagpatunay na epektibo ang A-10 sa pagbuwag ng mga conventional na pwesto ng milisya, ngunit nagbigay rin ito ng babala na ang mga susunod na target ay maaaring hindi na maging ganito kadali dahil sa pagbabago ng lokasyon ng mga kalaban.
Matapos ang pagkatalo ng kanilang mga tropa sa Mosul, mabilis na binago ng mga Iran-backed militias ang kanilang tactical approach upang makaiwas sa mga susunod na airstrikes. Sa halip na manatili sa mga open fields at military camps, pumasok ang mga natitirang fighters sa mga matataong syudad gaya ng Baghdad, Basra, Kirkuk at ang probinsya ng Jala. Dito, sinadya nilang humalo sa mga sibilyan upang maging mahirap ang pag-identify sa kanila mula sa himpapawid. Nagtanggal sila ng mga uniforme at nagsimulang magsuot ng mga ordinaryong damit habang gumagamit na lamang ng mga karaniwang pickup trucks para sa transportasyon ng kanilang mga armas at tauhan. Ang mga residential buildings at mga warehouse sa gitna ng mga matataong neighborhoods ang ginawa nilang mga bagong storage sites para sa mga rockets, mortars at mga improvised explosive devices. Dahil dito, ang US military ay humarap sa isang matinding operational challenge. Hindi pwedeng basta-basta magpakawala ng firepower ang mga A-10 Warthog sa loob ng mga lungsod dahil sa napakataas na risk ng collateral damage o pagtama sa mga inosenteng sibilyan. Ang bawat maling kalkulasyon sa pambobomba ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng mga non-combatants na alam ng mga milisya na gagamitin ng Iran bilang propaganda upang sirain ang reputasyon ng United States sa international community. Upang makounter ang strategy na ito, napilitan ng US na dagdagan ang kanilang intelligence gathering efforts. Gumamit sila ng mga surveillance drones na lumilipad ng matagal sa ibabaw ng mga syudad upang i-monitor ang bawat galaw ng mga kahina-hinalang pickup trucks. Nag-rely din ang mga intelligence officers sa signals intelligence o ang pag-intercept sa mga radio at cellphone communications ng mga militia leaders. Bukod dito, naging crucial ang impormasyon mula sa mga local human sources o mga informants sa loob mismo ng mga syudad upang ituro ang eksaktong lokasyon ng mga ammunition caches sa loob ng mga residential blocks. Ang phase na ito ng gera ay naging mas mabagal at mas technical, kung saan ang bawat target ay kailangang dumaan sa mahigpit na verification bago aprubahan ang anumang uri ng attack. Dahil sa mga nakuhang intelligence reports at signals data na ituro ang lokasyon ng Al-Saqr military base na matatagpuan sa mismong outskirts ng Baghdad metropolitan area. Ang pasilidad na ito ay kinumpirmang ginagamit ng mga milisya bilang sentro ng kanilang logistics at imbakan ng mga bala at pampasabog na galing sa Iran. Dahil sa lapit nito sa mga matataong komunidad, ang mga pilots ng A-10 ay binigyan ng mahigpit na instructions na manatili sa loob ng specific flight corridors upang maiwasan ang anumang damage sa mga kalapit na residential areas. Isinagawa ang strike sa gitna ng hapon gamit ang precision-guided munitions bago sinundan ng mga gun runs ng mga Warthog. Ginamit ng mga piloto ang kanilang advanced targeting pods upang ma-identify ang mga gate, guard towers at ang mga particular na warehouses kung saan nakaimbak ang mga armas. Sa unang bugso ng pag-atake, agad na gumuho ang mga pangunahing storage buildings na sinundan ng malalakas na pagsabog mula sa loob dahil sa mga naitagong bala. Kahit na malapit na sa syudad, naging precise ang tama ng mga kanyon ng ATEN sa mga armored vehicles na nakaparada sa loob ng compound. Ayon sa naging battle damage assessment, matapos ang operasyon, higit sa 30 militia fighters ang napatay at maraming units ng kanilang armored vehicle infantry ang tuluyang nawasak. Ang pagkawasak ng Al-Saqr base ay isang malaking dagok sa kakayahan ng mga milisya na mag-supply ng armas sa kanilang mga tauhan sa loob ng Baghdad. Sa kabila ng tagumpay na ito, nanatiling mataas ang tensyon sa US Command dahil alam nilang bawat kilos nila malapit sa populated areas ay binabantayan ng mga kalaban para makahanap ng pagkakataong isisi sa kanila ang anumang civilian casualty. Ang sunod-sunod na pag-atake sa Mosul at Baghdad ay hindi lamang nagresulta sa pagkasira ng mga kagamitan, kundi nagdulot din ng malalim na psychological pressure sa mga fighters na nasa baba. Iba ang epekto ng A-10 Warthog kumpara sa mga high-altitude bombers or stealth fighters.
Kapag ang ginamit ng US ay F-35, madalas ay wala silang naririnig o nakikita hanggang sa sumabog na ang kanilang target. Ang pambobomba mula sa mataas na altitude ay maituturing na invisible attack. Ngunit ang A-10 ay gumagana sa paraang sadyang nagpapakita ng presensya nito sa battlefield. Dahil lumilipad ito ng mababa at mas mabagal kumpara sa mga supersonic jets, nakikita ng mga militia fighters ang silhouette ng aircraft habang umiikot ito sa ibabaw ng kanilang posisyon. Ang pag-ikot na ito o ang tinatawag na loitering ay nagbibigay ng mensahe sa mga tao sa lupa na nakita na sila ng piloto at anumang oras ay maaari silang ratratin. Ang pinaka-epektibong aspeto ng psychological warfare na ito ay ang tunog ng GAU-8 Avenger Cannon dahil mas mabilis ang bala kaysa sa tunog. Kadalasang tumatama na ang mga 30mm rounds bago pa marinig ang ungol ng kanyon na lumilikha ng matinding kalituhan at panic sa hanay ng mga kalaban. Base sa mga intercepts ng communication, marami sa mga militia members ang nagsimulang magpakita ng senyales ng demoralization. May mga reports na iniiwan na lamang ng mga fighters ang kanilang mga sasakyan at tumatakbo palayo kapag nakarinig sila ng papalapit na makina ng A-10. Kahit hindi pa ito direktang umaatake, ang inevitable end mentality na ito ay naging advantage para sa US forces dahil nababawasan ang gana ng mga milisya na manatili sa kanilang mga trenches o makipagpalitan ng putok. Ang presensya ng Warthog sa himpapawid ay nagsisilbing constant reminder na wala silang sapat na proteksyon laban sa ganitong uri ng direct aerial assault kahit pa magtago sila sa loob ng mga armored vehicles. Bagamat malakas ang psychological at physical na impact ng A-10, ang paglipad sa mababang altitude ay nagdadala rin ng matinding panganib para sa mga US pilots. Dahil kailangang bumaba ng aircraft para maging accurate ang paggamit ng kanyon, pumapasok ito sa tinatawag na engagement envelope ng mga ground-based air defense systems ng mga milisya. Hindi tulad ng mga high-altitude bombers na hindi naaabot ng mga ordinaryong armas. Ang mga Warthog ay lantad sa mga shoulder-fired missiles o manpads na madaling itago at itira mula sa mga eskinita o likod ng mga pickup trucks. Ang pinakamalaking banta na kinakaharap ng mga pilots sa ngayon ay ang Iranian-made 358 loitering surface-to-air missile. Ang weapon na ito ay hindi gumagana gaya ng mga tradisyonal na missiles na kailangang ilak agad sa target bago itira. Sa halip, ang 358 missile ay pinalilipad sa isang specific na area kung saan ito ay mag-iikot o maglo-loiter gamit ang sarili nitong sensors habang naghahanap ng slow-moving aircraft o helicopters. Kapag na-detect ng missile ang heat signature o ang silhouette ng isang A-10, doon lamang ito magsisimulang bumulusok para sa interception. Dahil sa bagal ng lipad ng A-10 kumpara sa ibang fighters, mas nagkakaroon ng sapat na oras ang mga loitering munitions na ito na makalapit at tumama. Dahil dito, ang bawat sortie o mission ng A-10 ay itinuturing na high-risk operation. Ang US Command ay napipilitang gumamit ng mga electronic warfare platforms at flare dispensers para malito ang mga heat-seeking sensors ng mga missiles na ito. Sa kabila ng mga countermeasures, alam ng mga military planners na isang matagumpay lang na tama ng balikat-fired missile ay sapat na para pabagsakin ang isang multi-million-dollar na aircraft at magresulta sa pagkakabihag o pagkamatay ng piloto. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang operational trade-off. Ang paggamit ng A-10 ay nagbibigay ng maximum distraction sa lupa. Ngunit inilalagay din nito ang mga pilots sa pinakamataas na level ng banta mula sa asymmetric weaponry ng Iran. Habang abala ang mga A-10 sa kanilang mga ground attack missions, naging kritikal ang papel ng mga refueling tankers para mapanatili ang mga aircraft sa himpapawid ng mas matagal. Sa gitna ng mga operasyong ito sa Western Iraq, isang Boeing KC-135 Stratotanker ang nagsasagawa ng routine aerial refueling mission.
Ito ay isang proseso kung saan ang tanker ay naglilipat ng libu-libong galon ng fuel sa mga combat aircraft habang nasa kalagitnaan ng lipad. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malubhang insidente sa gitna ng maneuver na nagresulta sa pagbagsak ng dambuhalang aircraft. Lahat ng 6 na American crew members na nasa loob ng KC-135 ay kumpirmadong namatay sa crash. Agad na naglabas ng pahayag ang United States Central Command, CENTCOM, upang linawin ang sitwasyon. Ayon sa kanilang initial assessment, ang trahedya ay hindi dulot ng anumang enemy fire o missile strike mula sa mga milisya. Sa halip, ito ay itinuturing na isang aksidente na naganap habang isinasagawa ang napaka-technical at peligrosong aerial refueling maneuver. Sa operasyong ito, 2 malalaking aircraft ang kailangang lumipad ng may distansyang ilang metro lamang sa isa't isa habang parehong bumibiyahe sa bilis na daan-daang kilometro bawat oras. Kahit ang kaunting turbulence o mechanical error ay sapat na para magdulot ng disaster. Dahil sa insidente, ang ikalawang KC-135 na kasama sa misyon ay agad na nag-declare ng emergency. Dahil sa protocol, matapos ang ganitong crash, lumihis sila ng ruta at ligtas na nakapag-emergency landing sa Israel. Ang pagkawala ng KC-135 at ng 6 na crew members nito ay itinuturing na pinakamalaking personnel loss ng US Air Force mula nang magsimula ang Operation Epic Fury. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala na ang panganib sa digmaan ay hindi lamang nanggagaling sa mga bala ng kalaban, kundi pati na rin sa mismong hirap ng pagpapatakbo ng mga komplikadong logistical missions sa loob ng combat zone. Agad na sinamantala ng mga Iran-backed militias ang sitwasyon bago pa man lumamig ang wreckage ng bumagsak na tanker sa disyerto. Sa pamamagitan ng kanilang mga Telegram channels at iba pang social media platforms, naglabas ng opisyal na pahayag ang grupong Islamic Resistance in Iraq. Sa kanilang statement, mabilis nilang inangkin ang responsibilidad sa pagbagsak ng KC-135 Stratotanker. Sinabi nila na gumamit sila ng mga appropriate weapons upang protektahan ang kanilang airspace laban sa mga dayuhang aircraft. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa rehiyon upang palabasin na may kakayahan silang rumesponde sa mga nakaraang airstrikes ng United States. Bukod dito, ang debris pattern sa crash site ay nagpakita ng mga senyales ng mechanical disintegration at mid-air collision sa halip na pinsala mula sa isang external explosion na dulot ng warhead. Ipinaliwanag ng mga military analysts na kung tinamaan ang tanker ng isang missile gaya ng 358 loitering SAM, magkakaroon ng malinaw na ebidensya ng shrapnel damage sa mga pakpak at fuselage na hindi nakita sa mga initial photos mula sa mga surveillance drones. Ang mabilis na pag-claim ng milisya ay itinuring ng US intelligence bilang isang desperadong hakbang sa ilalim ng information warfare. Dahil sa matinding pagkawala ng mga tauhan at kagamitan sa Mosul at Baghdad dulot ng mga 18 strikes, kailangan ng mga militia leaders ng isang victory narrative upang pigilan ang pag-collapse ng moral ng kanilang mga fighters. Sa pamamagitan ng pag-ako sa aksidente bilang kanilang tagumpay, sinubukan nilang ibalik ang imahe ng kanilang lakas sa harap ng publiko. Ipinakita ng pangyayaring ito na ang conflict ay hindi lamang tungkol sa palitan ng mga bala at bomba, kundi isa ring matinding labanan sa pagkontrol ng impormasyon at perception ng mga tao sa loob at labas ng Iraq. Sa kabila ng mga propaganda at claims sa social media, ang realidad ng digmaan ay makikita sa mga datos ng casualties at gastos na patuloy na tumataas para sa dalawang panig. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang bilang ng mga sugatang sundalo ng United States ay umabot na sa mahigit 140 mula nang magsimula ang conflict. Bagamat mahigit 100 sa mga ito ang nakabalik na sa duty. Matapos magamot, ang numerong ito ay nagpapakita ng epekto ng mga asymmetric attacks tulad ng drones, mortars, at small rockets na ginagamit ng mga milisya laban sa mga coalition bases.
Ang kabuuang bilang naman ng mga namatay na US personnel ay umakyat na sa 13, kabilang na ang 6 na crew members ng KC-135 na namatay sa aksidente at ang mga biktima ng drone strikes sa Erbil. Ang mga casualty reports na ito ay nagsisimulang magdulot ng pressure sa domestic politics sa Washington matapos ang mahabang panahon ng pakikipaglaban sa Iraq at Afghanistan. Ang American public ay nakakaranas na ng tinatawag na war fatigue o ang pagkapagod sa ideya ng isa na namang mahabang giyera sa Middle East. Upang mapababa ang financial burden ng operasyon, mas pinili ng US military na gamitin ng madalas ang A-10 Warthog. Ang flight hour cost ng A-10 ay nasa $6,000 lamang, na mas mura kumpara sa $36,000 na gastos bawat oras para sa isang F-35. Ang cost-effective na strategy na ito ay sadyang ginawa upang masiguradong kayang ituloy ng US ang operasyon sa loob ng maraming buwan nang hindi agad nauubos ang kanilang military budget. Sa panig naman ng Iran, ang gastos ng digmaan ay hindi lamang sinusukat sa pera, kundi sa mabilis na pagkaubos ng kanilang military assets. Ang kanilang missile launches ay bumagsak na ng 86% dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa kanilang mga factories at supply lines. Ang Iranian regime ay naglaan ng bilyon-bilyong dolyar para pondohan ang kanilang militia network sa Iraq at Syria. Pero ang mga pondo na ito ay nawawala lang sa tuwing nabobomba ang mga ammunition depots ng kanilang mga proxies. Habang ang rehimen ay patuloy na nagtatapon ng pera sa giyera, ang kanilang sariling domestic economy ay nasa bingit ng pag-collapse. Ang attrition o ang unti-unting pagkaubos ng resources ay naging pangunahing aspeto ng labanang ito, kung saan sinusubukan ng bawat panig na hintayin kung sino ang unang bibigay sa bigat ng gastos at dami ng casualties. Dahil sa matinding pressure sa kanilang resources at military capabilities, lalong umasa ang Tehran sa kanilang tinatawag na Axis of Resistance. Ang strategy na ito ay binuo upang ilayo ang direktang pinsala ng giyera sa loob mismo ng Iran at ilipat ang bakbakan sa ibang mga bansa kung saan mayroon silang mga kaalyadong grupo. Ang network na ito ay binubuo ng mga milisya sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Sa halip na harapin ang US military gamit ang kanilang sariling army, patuloy na nagpapadala ang Iran ng mga intelligence data, advanced drones, at mga components ng missiles sa mga grupong ito upang sila ang magsagawa ng mga atake laban sa mga interes ng United States at ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Sa Syria, ang mga Iran-backed groups ay nagsisilbing proteksyon para sa mga supply routes na nag-uugnay sa Tehran patungo sa Mediterranean coast. Sa Lebanon naman, ang Hezbollah ang nagsisilbing pinakamalakas at pinakaorganisadong proxy na may kakayahang maglunsad ng mas malalaking rocket attacks kung kailan nila gusto. Samantala, ang mga Houthi sa Yemen ay ginagamit upang manggulo sa mga international shipping lanes na nagdadagdag ng panibagong layer ng economic pressure sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga grupong ito ng sabay-sabay, napipilitan ang United States Central Command na hatiin ang kanilang military assets at atensyon sa iba't ibang frontlines na nagpapabagal sa pangkalahatang momentum ng Operation Epic Fury. Ang bilyon-bilyong dolyar na kinuha ng rehimeng Iranian mula sa budget para sa kanilang sariling mamamayan ay ibinuhos sa pagpapatakbo ng network na ito sa loob ng maraming taon. Ang pangunahing layunin ng strategy na ito ay pahabain ang conflict sa abot ng makakaya nila. Naniniwala ang mga strategists sa Tehran na kapag tumagal ang gulo at patuloy na tumaas ang gastusin at bilang ng mga sugatang sundalo ng US, mas lalong lalakas ang political pressure sa loob ng Amerika para itigil na ng operasyon. Para sa Iran, ang tagumpay ay hindi nakabase sa pagkapanalo sa mga tradisyonal na labanan, kundi sa kakayahang manatili sa posisyon habang dahan-dahang pinapahirapan ang geopolitical interests ng United States sa buong Middle East. Ang ganitong setup ang dahilan kung bakit kahit bagsak na ang kanilang conventional air force,
nananatili pa rin komplikado at mapanganib ang sitwasyon para sa mga coalition forces. Bilang direktang tugon sa strategy ng Iran, naging prioridad ng US military ang pag-neutralize sa pinagmumulan ng mga ballistic missiles na ginagamit ng mga proxy groups. Inatake ng US ang Imam Ali Base malapit sa Khoramabad sa Lorestan Province. Ang pasilidad na ito ay isang dambuhalang underground city na may mga tunnel na umaabot sa 36 hanggang 50 kilometro ang haba. Dito nakaimbak ang daan-daang Shahab-3 variant missiles at ang mga launch pads na nakatago sa loob ng mga bundok. Bago pumasok ang mga bombers, naglunsad muna ang US ng serye ng cyber attacks at electronic warfare missions upang bulagin ang mga early warning radars ng Iran. Dahil dito, hindi na malaya ng mga personnel sa loob ng tunnels ang laki ng panganib na paparating sa ibabaw ng lupa dahil naging blanko ang kanilang mga radar screens. Ang operasyon ay sinimulan ng mga B-2 Spirit stealth bombers na pumasok sa airspace ng Iran nang hindi na-detect ng defense systems. Ang pangunahing sandata na ginamit ay ang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator o Bunker Buster Bomb. Ang bombang ito ay tumitimbang ng 30,000 pounds at idinisenyo para tumago sa mahigit 60 meters ng reinforced concrete at matitigas na bato bago ito sumabog. Nang bitawan ang mga bombang ito sa ibabaw ng Imam Ali Base, ang kinetic energy nito ay naging sapat para mawasak ang mga pangunahing pinto at critical support columns ng tunnel system. Ang bawat impact ay nagdulot ng seismic shockwave na gumawa ng malawakang structural cracks sa buong pasilidad na naging dahilan ng pag-collapse ng mga tunnel entrances sa loob ng ilang segundo. Kasunod ng mga B-2, dumating ang mga B-52 Stratofortress upang tapusin ang pag-atake sa surface level. Binomba nila ang mga surface support buildings, ventilation shafts, communication antennas, at mga power transmission lines gamit ang libu-libong pounds ng JDA-M Smart Munitions. Dahil nawasak ang ventilation at electrical systems, ang mga missile launchers sa loob ay hindi na mailabas at ang mga personnel ay natrap sa dilim sa ilalim ng lupa. Ang thermal sensors mula sa mga satellite ay nakapagtala ng matinding pagtaas ng temperatura sa area na nagpapatunay na nagkaroon ng chain reaction explosions sa mga ammunition depots sa ilalim ng bundok. Ang strike na ito sa Khoramabad ay nagpakita na ang pinakamalalim na tago ng Iran ay hindi ligtas mula sa strategic bombing capability ng United States. Habang nasusunog ang pasilidad sa Khoramabad, isinagawa ang kasunod na strike sa Tabriz, Silo Complex sa East Azerbaijan Province. Ang pasilidad na ito ang itinuturing na pangalawang pinakamalaking missile arsenal ng Iran na may tunnel network na umaabot sa 100 kilometro ang haba. Dahil muling itinayo ng rehimen ang BAS matapos ang pinsalang natamo nito noong June 2025, nagdesisyon ang US Command na gumamit ng mas matinding pambobomba upang masigurong hindi na ito mapapakinabangan pa. Ang pambobomba ay isinagawa ng mga B-1B Lancer aircraft na pumasok sa supersonic speeds upang i-target ang mga mobile air defense batteries sa paligid ng complex bago dumating ang ikalawang wave ng mga B-52 Stratofortress. Sa loob ng 2 araw na operasyon, sunod-sunod na tinamaan ng mga bunker buster bombs ang bawat identified entrance at support point ng underground network. Ang mga pambobomba ay hindi lamang nakatutok sa pagwasak ng mga missile sa loob, kundi sa pag-seal ng lahat ng posibleng labasan ng pasilidad. Gumuho ang mga dambuhalang compartments ng tunnel habang ang mga ventilation, electrical at elevator systems ay tuluyang nawasak. Dahil dito, ang mga missiles at kagamitang pandigma na nasa loob ay naging inutil dahil wala ng pisikal na paraan para mailabas ang mga ito sa surface level para i-launch. Ayon sa mga intelligence reports, ang naging epekto sa mga personnel sa loob ng base ay naging trahedya. Tinatayang nasa 1,000 hanggang 1,500 Revolutionary Guard members ang naiwang trap sa ilalim ng lupa nang gumuho ang mga tunnel covers sa Khoramabad at Tabriz.
Ang mga sundalong ito ay naiwang walang kuryente, walang komunikasyon sa labas at paubos na ang supply ng hangin dahil sa pagkasira ng mga ventilation shafts. Sa kasalukuyan, tinataya na ang Iran ay may halos 100 underground facilities sa buong bansa na may kapasidad na maglaman ng hanggang 250,000 military personnel. Ang pagkawasak ng dalawang pinakamalaking base na ito ay nagpadala ng mensahe na ang kanilang strategy ng pagtatago sa ilalim ng lupa ay hindi na epektibong depensa laban sa modernong penetration bombs ng United States. Ang pagkadurog ng mga base sa Khorramabad at Tabriz ay nagpapatunay na ang rehimeng Iranian ay nawalan na ng kakayahang protektahan ang kanilang pinakamahahalagang military assets dahil sa pagkawala ng halos 86% ng kanilang missile capability at ang pagkawasak ng kanilang Navy at Air Force. Ang Iran ay hindi na maituturing na isang conventional military threat sa rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng tactical dominance na ipinakita ng United States gamit ang mga B-52 at A-10 Warthogs, ang malaking tanong sa Washington ay kung paano tatapusin ang conflict na ito. Bagamat kontrolado ng US ang himpapawid at ang mga open terrain, ang pag-ubos sa mga militia network na nakatago sa loob ng mga lungsod ay nangangailangan ng mas matagal na panahon at mas mataas na budget. Sa loob ng United States, ang political calculus ay nagsisimula na ring magbago dahil sa bilang ng casualties, ang pagkamatay ng 13 sundalo at ang pagkasugat ng mahigit 140 personnel ay unti-unting nagiging mitya ng public outcry. Ayon sa mga ulat, marami sa mga Amerikanong sibilyan ang nakakaranas na ng war fatigue matapos ang 2 dekada ng pakikipaglaban sa gitnang silangan. Alam ito ng mga strategists sa Tehran. Kaya't ang kanilang layunin ay hindi ang talunin ang US military sa isang harapang labanan, kundi ang patagalin ang gulo hanggang sa mapilitan ang Washington na lumabas ng Iraq at Syria dahil sa pressure ng kanilang sariling mamamayan. Ang aspetong ito ng giyera ay naging isang test of resources, kung sino ang unang mauubusan ng pera o political will na ituloy ang labanan. Para sa Iran, ang bawat bumabagsak na drone o nasisirang base ay nangangahulugan ng milyon-milyong dolyar na nawawala mula sa kanilang naghihingalong ekonomiya. Ang kanilang political legitimacy ay mabilis ding bumabagsak habang nakikita ng kanilang sariling publiko na ang bilyon-bilyong dolyar na sana ay para sa pagkain at serbisyo ay nauuwi lang sa mga durog na semento sa Mosul at Baghdad. Sa kabilang banda, ang US ay naghahanap na ng isang exit strategy o isang political agreement na magbibigay daan sa pagtatapos ng Operation Epic Fury nang hindi nagmumukhang talo. Sa ngayon, ang sitwasyon ay nananatiling isang low-intensity yet constantly wearing down conflict kung saan ang bawat panig ay naghihintay ng pagkakataon para sa isang final resolution, habang ang rehiyon ay nananatiling balot ng tensyon at kawalang katiyakan.